Alam nyo, sobrang thankful ako sa araw na to kasi pinaunlakan niyo yung aking invitation. Kasi sabi ko nga, lahat tayo parang empowered and very young, tapos brand owner tayo. So, napakahalaga nito sa mga viewers na ma-inspire sila and somehow, malay nyo, maging katulad sila ninyo. So ngayon, gusto kong ikwento natin sa kanila kung paano tayo nagsimula. So, ano yung mga business nyo at paano kayo na-inspire na magsimula ng business na to? Bago ako mag-start ng business, yung Perfect Formula, syempre, nangyari yung Perfect Formula because of Miss Glenda. Before kasi wala sa isip ko yung mag-business. Okay na ako and kontento na ako na isa akong employee. Pero si Miss Glenda kasi siya yung isang boss or isang klaseng tao na ayaw niya nang hindi nakikinabang yung mga kasama niya sa paghihirap niya. So, pinangakuan niya ako na magkaroon ng Perfect Formula brand or skincare brand. And unti-unti, hindi madali yung pinagdaanan ko dahil from scratch, talagang inunti-unti niya akong i-build. Ang hirap simulan ng Perfect Formula brand kasi hindi ako mas-social media na tao. Yes, and actually, nung nilabas mo yung Perfect Formula, sakto na buntis ka, Yes, diba? totoo. So parang sabi ko, binibuild ko siya, tapos, oh my God, buntis Bigla si ako Michelle. nabuntis. So parang, nag-aalinlangan na din ako nun kung talaga bang kaya Kakayanin. niyang maglabas ng sarili niyang brand. Yeah, and siya yung tao na talagang gusto niya kayanin mo. Kaya ganun yung mindset ko until now, na pag meron kang ginagawa, hindi pwedeng hindi mo kakayanin hanggat hindi mo nagagawa lahat ng paraan. Yes, totoo yun. Kasi ako talaga yung tipo ng boss na pag feeling ko kaya ko, dapat kaya Kaya mo din nilang din. lahat. So parang kapag minsan may mga tao tayo, di ba, na parang feeling nila pagod na sila, feeling nila hindi nila kaya. Actually, medyo galit ako sa ganun. Kasi lagi kong sinasabi sa kanila na itry nyo muna lahat ng option sa mundong to bago kayo mapagod or bago kayo magreklamo. So parang binild ko si Michelle na ganun. Yeah, so yun. Siya yung inspirasyon ko and siya yung isa sa dahilan kung bakit merong Perfect Formula na yung mga hindi ko inaasahan na magiging ako sa ngayon nangyari dahil because of Miss Glenda. And because of you din. Kasi hindi naman yan magiging perfect formula without you. So kailangan dapat talagang i-own mo yan na pinaghirapan mo talaga. So kay Miss Chanel naman tayo. Miss Chanel, ano ang business mo at paano ka na-inspire na magsimula nito? Like, ilang taon ka na ngayon? I'm 24 years old. So, nag-start ako netong business ko na to when I was around 19 years old. So, it all started like wala talaga akong idea because focus ko talaga, I really want to be a doctor. So, nakapag-push through ako with med school. However, kasi super na-stress talaga ako and I'm really super duper down at that time. So, sabi ko, parang, do I wanna live this kind of life forever? Na parang, lagi na lang akong problemado sa grades and everything. So, that's when I started to ask myself, parang I need to level up talaga or step up. Wala akong expectations. Sabi ko lang, I need this specific time para pag-isipan kung para pa ba talaga sa akin tong career path na to. So, that's when I started to start the business. Nagla-live ako on Facebook, tapos onti lang nanonood sa akin, like around 30 viewers, 40 viewers, and then hanggang sa nag-grow siya ng nag-grow. Tapos, umabot sa 1,000 na yung nanonood. Pero it all started like 100. Super saya na ako noon. Kasi I'm only student noon. So, nadja-juggle ko pa siya. And yung jewelry business ko, it really started with golds lang. So, nung mas lumaki yung capital ko, we were able to finance for the diamonds na. And then, ayun, nare-recognize na rin tayo ng TikTok. Eventually, we are labeled as one of the youngest golds and diamonds seller in the Philippines. Yes, alam niyo nakakatuwa kasi sobrang, alam niyo yung, nakikita ko yung sarili ko kay Miss Chanel na nagla-live, tapos nakakatuwa yung mga tao kasi very hooked sila, like nagmamine sila for 30,000, 40,000, 90,000. So parang nakakatuwa lang for a 24-year-old entrepreneur na
Grabe yung bentahan mo sa TikTok. As in, Actually, kasi tumututok ako sa'yo. nakikita ko na rin talaga si Miss Glenda before. So sabi ko nga sa kanya, 2024, talagang biggest plot twist ko yung na-meet ko siya in person. And I'm really happy kasi I've been consistently messaging her on her Instagram. Like sabi ko, hi Queen, keep slaying, mga ganun. Like talagang sabi ko, you're one of our inspirations. Tapos totoo yun, as in parang I can say like, with my entrepreneurship journey, si Miss Glenda rin talaga yung naging isa sa inspiration ko na, alam mo yun, mag-strive harder. So, I feel like a part of me, yung kung ano yung meron ako right now, I think isa yun si Miss Glenda na parang, Uy, grabe as in, ka! totoo yan, I was really, really inspired with her perseverance, lahat yung value niya and ethics when it comes to work. Sobrang grabe, hands down talaga. Oy, pero ngayon si Miss Chanel ha, from TikTok, isa siya sa talagang laging nag-number 1 sa pagbebenta ng gold and diamonds. Kaya, super, super duper idol. Thank you. So, ikaw naman, Miss Hazel, so ano yung business mo at paano ka na-inspire na magsimula ng business na to? Ako, ang business ko po is Beauty Secret and nagsimula po kasi ako sa pagiging content creator. And ang nangyari kasi nung nakaraang taon is gumive up lahat ng brand na nahawakan ko dahil sa isang trahedya na naging trauma ko. And first time ko lang nakakollab ulit sa mga CEO kasi natatakot talaga ako. And kaya ako nakapag-start ng Beauty Secret kasi dahil sa family ko and para rin naman sa akin. And simula noon, nung nag-start ako, sobrang hirap nung pinagdaanan ko, as in. Pero nakakaya ko ng todo hanggang sa nung last year, nagawaran ako ng Youngest CEO of the Year 2024. Would you mind to share kung ano yung trahedyang yun? Kasi, diba, imagine content creator ka, tapos ang dami mong brand na ine-endorse, tapos nag-give up sila sa'yo lahat. Hindi naman yung iba nag-give up, yung iba give upan ko na. Kasi hindi ko siya kayang i-share kasi sobrang sakit sa akin. And sobrang, hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako na ikwento yung naranasan ko. Hanggang sa, etong si Beauty Secret, eto yung naging safe place ko. Eto na yung pinokus ko. And ngayon, first time ko ulit makipag-collab sa inyo. Kasi natatakot ako. 2 years akong nag-focus lang sa Beauty Secret. Kaya Beauty Secret yung name kasi be you, maging ikaw. Maging totoong ikaw. Wala ang ganda kung hindi ka totoo sa sarili mo. Wala ang ganda kung masama ang ugali mo. Wala ang ganda kung hindi ka marunong magmahal. Ikaw naman, Miss Criza, pero kilala to sa talagang Habibi. Kasi nung nag-visit ako sa Visayas and Mindanao, sabi ng mga franchises and distributors ko, alam mo ba sobrang sikat nito si Habibi? So, pinalo ko siya.